Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 21. Ito po ang sinasabi: kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, ipinapakita mo sa amin ang kasukasuhan ng mga namumuno sa amin sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sabi po ng aming bayaning si Dr. Jose Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano ang mamamayan, ay siya rin ang pamahalaan. Dahil po ba kami ay naging kasintigas na ng ulo ng mga Israelita noong sila ay nagbumilit na magkaroon ng hari gaya ng ibang bansa. At nang sinabi mo kay Samuel na ito ay dahil tinanggihan ka ng taong bayan, o Panginoong Hesus, at hindi si Samuel ang tinanggihan, na ang dahilan kung bakit ayaw na nila ng isang propetang nagtuturo sa kanila na manguna sa pamalakad ng lipunan, ay dahil ayaw na nilang pasakop sa iyo, o Diyos. Kung ganyan ang nangyayari sa amin, Panginoon, na kaya ganito ang pamunuan na sa amin, ay dahil sa katigasan ng aming mga ulo at pagmamalaki ng aming puso. O Panginoong Hesus, gawin mo ang kailangan upang ibalik ang aming bayan sa katinoan, sapagkat parang nahihibang na ang tunog ng mga matataas naming mga opisyalis. Parang sama-samang nababaliw ang mga matataas na opisyalis ng pamahalaan ngayon. O Diyos, para kaming nakaririnig ng mga Herodes na pumapalakpak ang mga tinga sa papuri ng madla. Para rin kaming nakakita ng mga Nebukadnezar noong siya ay nabaliw, kumain ng damo, humaba ng walang humpay ang buhok at kuko, hanggang siya ay nag-anino mong hayop. Ano pang mas kasindak-sindak ang aming makikita sa aming mga opisyalis, o Panginoon? Ano pang kahayukan sa salapi at kapangyarihan ang mabibisto, o Panginoon? Ama, kaawaan mo kami. Kailan pa ang taong bayan, lalo na ang lahat ng mga mananampalataya, magigising at magsisisi sapagkat napakalayo na namin sa iyong imahe? Para ng mga hayop ang maraming naghari-harian sa amin. Patawarin mo kami, Ama. Nagsusumamo kami
kaming tumatawag sa iyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Patawarin mo kami at dinggin mo ang aming mga pagmamakaawa at ang aming mga luha. Patawarin mo ang aming mga kababayan, ang aming buong bansa. Ibalik mo sa katinuan ng isip ang aming mga pinuno at hayaan mo silang magsisi at magbalik loob sa kabutihan. Ibuhos mo ang napakalakas na ulan ng pagsisisi na natitigang naming mga puso sa Pilipinas. Dahil ikaw, Panginoon, ay dakila at kami ay walang ibang matatakbuhan. Dahil ikaw ay walang sinbanal at kami ay maruruming pulubi dahil ikaw ay walang kapantay at kami ay hungkag at walang kabuluhan maliban sa iyong pagliligtas sa amin. Nakatira kami, umiiyak, nagsusumamo sa bukod naming pangalang nagliligtas, ang pangalang Hesus Kristo. Amen. Tinanggap mo na ba si Hesus Kristo bilang iyong tagapagligtas, kaibigan? Bago ka sumagot, hayaan mong ipaliwanag ko muna ang tanong para maunawaan mong mabuti ang tanong na ito. Kailangang maunawaan mo muna ang salitang Hesus Kristo, sarili at tagapagligtas. Sino si Hesus Kristo, kaibigan? Para sa iyo. Ha? Sino si Hesus Kristo? Maraming tao ang nagsasabing si Hesus Kristo ay isang mabuting tao, dakilang guro at propeta ng Diyos. Totoo ang lahat ng ito. Ngunit hindi ito sapat na paliwanag kung sino talaga si Kristo. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ay naging tunay na tao ayon sa Juan, Kapitulo 1, talatang 1, Apos 14. Naparito ang Diyos sa mundo upang tayo ay turuan, ituwid, patawarin, pagalingin at higit sa lahat upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaibigan, ang tanong, tinanggap mo na ba ang ating Panginoong Hesus Kristo? Ayon sa talatang Juan, sa pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita at danahang kasama natin. Namasdan natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay pusbos ng biyaya at katotohanan. Ano ang ibig sabihin ng tagapagligtas? At bakit natin kailangan ang tagapagligtas? Ayon sa Roma 3, 10 hanggang 10:18, na lahat tayo ay nagkasala at nakagawa ng kasamaan, kung kaya nararapat lamang na danasin natin ang galit ng Panginoon. Ang tanging karapat-dapat na parusa para sa kasalanan laban sa walang hanggang Diyos ay ang walang hanggang kaparusahan. Dahil dito, mga kaibigan, kailangan natin ang isang tagapagligtas. Ayon sa pahayag,
Pagkatapos nito'y nakakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan. At hindi na nakita upang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay at naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Naparito si Hesus Kristo sa mundo at namatay para sa atin. Ang kamatayan ni Hesus bilang Diyos na nagkatawang tao ay ang walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Tiniis ni Hesus ang parusa na para sa atin sana, nang sa gayon ay hindi na tayo maparusahan. Ang muling pagkabuhay ni Hesus mula sa mga patay ay nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga, si Hesus lamang ang natatanging tagapagligtas nating lahat, mga kaibigan. Sumagot si Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Ikaw ba, kaibigan? Nagtitiwala ka ba sa ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas? Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas, kaibigan? Si Jesucristo ba ang iyong tagapagligtas? Inaakala ng maraming tao na ang pagiging Kristiyano ay ang pagdalo sa simbahan, pagsasagawa ng mga ritual, at ang hindi paggawa ng masama o kasalanan. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng isang Kristiyano, kaibigan. Hindi. Ang tunay na Kristiyano ay ang pagkakaroon ng relasyon kay Jesucristo. Ang pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas ay nangangahulugan ng pagsampalataya at pagtitiwala sa Kanyang persona at sa Kanyang mga ginagawa. Walang sinumang maliligtas dahil sa pananampalataya ng iba. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Walang sinumang maliligtas dahil sa pananampalataya ng iba. At wala ring sinumang mapapatawad dahil sa kanyang mabubuting gawa. Ang tanging paraan, mga kaibigan ko, para maligtas ay ang pagtanggap kay Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, at ang pagtanggap
ang paglalagak sa Kanya sa iyong pagtitiwala na ang Kanyang kamatayan doon sa krus ang siyang kabayaran ng iyong mga kasalanan. At ang Kanyang muling pagkabuhay, ang katiyakan na ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang Kanyang buhay para sa atin, mga kaibigan. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo'y usigin nito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng mga bagay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pag-asa. Tulungan mo kami bilang individual, bilang pamilya, at higit sa lahat, bilang isang bansa na manumbalik sa iyo, aming Panginoon, na sumunod sa iyo ng buong katapatan. Tulungan mo po kami na maging tunay na Kristiyanong bansa. Angkinin mo po kami bilang iyo at huwag kaming ipaubaya sa kaaway. Purihin ang Panginoon. Amen.